karamdaman ang nagpapahirap sa iyo ngayon, ang nais mong ihingi ng kagalingan sa Panginoon. Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes sa unang linggo ng Adbyento. Dakilain natin ang Panginoong Hesukristo na ating dakilang manggagamot. Siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at nakitumayan sa atin upang iligtas tayo sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Siya ang huwaran natin ng tunay na kababaang loob. Idulog natin sa Kanya ang pangangailangan natin ng kagalingan, pisikal man yan, emosyonal o espiritual. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tagpo ng pagpagaling ng Panginoong Hesus sa alipin ng Kapitang Romano sa ating mabuting balita. Pagdating ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitan at nakiusap sa kanya. Ginoo, nakahiga sa bahay ang aking katulong. Lumpo siya at sobra na ang paghihirap. Paroroon ako at pagagalingin ko siya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat para tumuli ka sa bahay ko. Mag-utos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Mababa nga lang ang rango ko, pero pag sinabi ko sa isa sa mga kawal na nasa ilahan ko, pumaroon ka, pumaparoon siya. At sinasabi ko naman sa isa pa, pumarito ka at pumaparito siya. At sa aking katulong, gawin mo ito at ginagawa niya ito. Nang marinig ito ni Jesus, humanga siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, wala pa akong natagpo ang ganitong paniniwala sa Israel. Sinasabi ko sa inyo, marami ang darating mula sa silangan at sa kanluran para makisalo kina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mapagpalang araw mga kapanalig. Ako si Ronaldine D. Guzman, miyembro ng Lector Commentator ng Minor Basilica of St. Dominic de Guzman, San Carlos City, Pangasinan. Naranasan mo na bang mawalan ng tiwala? Dahil hindi mo nakamit ang gusto mong mangyari para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya? Taong 2016 nang maranasan ko ang mawalan ng tiwala. Dahil hindi ko nakamit ang gusto kong mangyari sa aking kapatid na pinag-aaral ko sa kolehiyo ng mga panahong iyon. Bilang nakatatandang kapatid, inako ko ang responsibilidad na magpaaral sa kanya sa abot ng aking makakaya. May plano ako para sa kanya at sa aming pamilya. Pero ang nakakalungkot, hindi niya pinaghusay ang kanyang pag-aaral. At sa kasamaang palad, nabuntis siya ng maaga pagtungtong niya sa second year college. Nagalit ako noong nalaman ko ito. At ang tagal bago ako naka-move on. Sugatan ng aking puso dahil sa wari ko'y niloko ako. Alam ko sa sarili ko na grabe ang aking pagsasakripisyo. Pero pakiramdam ko hindi man lang ito pinahalagahan o nasuklian kahit kaunti lamang. Matagal naghilom ang sugatan kong puso. Pero inialay ko ang lahat sa Diyos. Nasambit kong, Panginoon, patawad po. Hindi po ako karapat-dapat sa inyo dahil sa pagkimkim ko ng galit sa aking puso. Gusto ko pong hilumin ninyo ako upang hindi ko na maramdaman pa ang sakit at mailet ko na ang masasakit na pinagdaanan ko. Mga kapanalig, alin ba ang mas madalas mong nararanasan? Ang karamdamang pisikal o karamdamang emosyonal? Karamdamang pisikal man o emosyonal ang iyong nararanasan, ramdam mo ba na ikaw ay gumagaling kaagad? Katulad ng naganap sa mabuting balita, ang kagalakan ni Jesus ay gayon na lamang dahil sa pagpapakumbaba at malasakit ng Kapitang Romano sa kanyang katulong. Kaya iginawad niya ang kagalingan sa kanyang katulong.
sa ating araw-araw na buhay kung tayo'y magpapakumbaba sa Panginoon at hilingin ang kagalingan at paghilom ng ating inaasam-asam, tiyak na matatamo natin ito. Pagpapakumbaba at pagsisisi ang siyang daan upang gumaling tayo sa anumang uri ng karamdamang mayroon tayo. Pisikal man o emosyonal, matutunan nawa nating mag-let go sa mga hindi magandang bagay na nangyari sa ating buhay, upang sa huli makapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos at walang daladalang puot, galit at hinanakit. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po ang aming puso na magsisi sa lahat ng kasalanang aming nagawa at magpatawad sa lahat ng tao na nakasakit sa aming kalooban. Hindi man kami karapat-dapat sa inyong harapan, pero alam po namin na sa kabila ng aming pagkukulang, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, pinapatawad niyo pa rin po kami dahil kayo ang aming Panginoon na mahabagin. Turuan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo, lalo na sa oras ng panghihina ng aming pananampalataya. Palakasin mo po kami sa tuwing kami pinanghihinaan ng loob at dagdagan pa ang aming pananampalataya. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbiento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.